Nitong mga nakalipas na taon, ang mga kalsada ng Buenos Aires, Argentina ay napupuno ng libo-libong taong nagmamarcha at nagpoprotesta. Kadalasan dahil sa mga hindi patas na pulisiya ng gobyerno, korupsyon o mga issue sa ekonomiya. Subalit nito lang September 27, 2025, ang ilang libong taong nagtipon-tipon sa mga kalsadang ito ay mga pangalan. 3 pangalan ang isinisigaw. Lara, Brenda, Morena. Sila ang 3 babaeng pinaglalaban nila noong araw na yon. Ang mga babaeng inihihingi nila ng hustisya. Dahil ang mga taong responsable sa kinasapitan nila ay labis-labis ang ginawa sa kanilang pagpapahirap. At ang mas malala pa, sinigurado nilang mapapanood ito ng iba pa nilang kasamahan para magsilbing babala sa kung sino man ang nagbabalak na manlamang sa kanila. Ito ang kwento ng masaklap na sinapit ng 3 magkakaibigang nasadlak sa mapanganib na uri ng pamumuhay na naging mitya ng maaga at brutal nilang katapusan. Ang nangyari sa kanila ay sumasalamin sa talamak na krimen laban sa mga kababaihan sa bahaging yon ng mundo at ang protestang inalay para sa kanila ay isang maingay na panawagan para sa aksyon at pagbabago. Ito ang kaso ng Argentinian triple femicide. September 24, 2025, nang magulantang ang buong Argentina matapos matagpuang nakalibing sa bakuran ng isang bahay ang pirapirasong bangkay ng 3 babae. Mabilis na nakumpirma ang pagkakakilanlan ng mga labi dahil sa katunayan, ang na-trace na phone signal ng isang dalagitang 5 araw nang nawawala ang nagdala sa kapulisan sa bahay na yon. Ang dalagitang ito ay si Lara Gutierrez, 15 taong gulang. Kasama niyang nawala ang kanyang 2 kaibigan, ang magpinsan na sina Brenda del Castillo at Morena Verdi, parehong 20 anyos. Ang 3 babae nga ang natagpuang nakabaon sa lugar na yon at kasabay nun ay naabutan ng mga otoridad ang 2 lalaki na naglilinis sa loob ng bahay. Maliwanag na sa bahay na yon naganap ang pagpaslang dahil ang 2 tao sa loob ay pilit na binubura ang mga bakas ng dugo. Sa mga sumunod na araw ay may mga nadakip pa na naging parte ng krimen at sa kanila mismo nanggaling ang mga mahahalaga at karumal-dumal na detalye nito. Kabilang na dyan ang torture na sinapit ng 3 biktima at na ang buong pangyayari ay nasaksihan umano ng 45 pang katao sa pamamagitan ng live stream. Pero sino ba ang mga biktima at paano nag-cruise ang kanilang landas at ng mga walang pusong gumawa nito sa kanila? Wala pang masyadong impormasyon tungkol sa buhay at pagkatao ni Lara, Brenda at Morena. Pero mula mismo sa kanilang pamilya at mga taong nakakakilala sa kanila, ang 3 umano ay lumaki sa hindi maayos na sitwasyon. Ang magkakaibigan ay sangkot umano sa prostitusyon at dito nila nakilala ang mga questionableng individual na sangkot sa drug trafficking at iba pang iligal na gawain. Kabilang nga sa mga taong yan ang di umano'y nag-alok sa kanila ng pera para dumalo sa isang party noong gabi ng September 19, 2025. Ang mga sumusunod na impormasyon ay batay sa findings ng mga otoridad at pahayag ng mga nahuling akusado. Dahil patuloy pa ang pag-iimbestiga sa kasong ito, malaki ang posibilidad na may mga bago pang ebidensya at detalye na lulutang sa susunod na mga araw. Ang CCTV footage na ito sa isang kalye sa La Matanza, Buenos Aires, ang isa sa mga huling kuha ni Lara, Brenda at Morena na sila'y buhay pa. Dito, 9:30 ng gabi nang makitang sumakay ang 3 sa isang puting sasakyan. Base sa kilos ng mga biktima, tila komportable sila at kusang sumama sa kung sino man ang nasa sasakyan. Dinala umano sila sa isang bahay sa Florencio Valera, 18 milya ang layo mula sa kung saan sila sinundo ng puting sasakyan. Sa loob ng bahay na ito, naganap umano ang torture at pagpatay sa 3 na inilivestream ng mga salarin sa nasa 45 tao gamit ang isang private account. Sa mga unang reports,
Nabanggit na ito ay sa Instagram, pero pinabulaanan nito ng parent company nito na Meta. Kalaunan, nakumpirma na hindi nga sa IG nangyari ang broadcast, kundi sa ibang platform na hindi na muna pinangalanan. Ang tatlong babae ay pinahirapan ng husto at ito ay napatunayan sa kanilang autopsy. Si Morena ay paulit-ulit umanong pinalo sa muka at saka binali ang leeg na kanyang ikinatay. Si Brenda naman, hinampas umano sa leeg ng maraming beses at pinalo sa kanyang muka hanggang siya ay hindi na makilala. Binuksan pa umano ang tiyan nito matapos nitong pumanaw. Ang batang si Lara naman ay napakabrutal din ng sinapit. Lahat daw ng daliri nito sa kanyang kaliwang kamay ay pinutol, pati na rin ang isa niyang tenga. Tinapos ang pagdurusa ng dalagita nang gilitan ito sa kanyang leeg. Ang mga biktima ay tinanggalan din umano ng mga kuko bilang pagpapahirap. Nang wala ng buhay ang tatlo ay chinachap ng katawan ng mga ito at saka inilibing sa naghihintay sa kanilang hukay sa bakuran ng parehong bahay. Ang lahat ng ito ay iniutos at pinangunahan umano ng leader ng isang international drug trafficking syndicate. Ang leader na ito ang maririnig di umano sa livestream na nagsabing, "This is what happens to those who steal drugs from me." Ang mga katagang ito ay nagpatibay sa teorya na maaaring isa sa mga biktima ay may atraso sa sindikato at ang ginawa sa kanila ay ang kanilang parusa at warning na rin sa iba pang magtatangkang isahan sila. Gaya ng ibang pinuno ng gang at kartel sa South America, pananakot ang numero 1 sandata ng mastermind ng krimen na ito. Ang batang-batang leader na kilala sa alias na Pequeño J o Little J. Ang tunay na pangalan ni Little J ay Tony Jansen Valverde Victoriano. Siya ay nagmula sa Peru at ayon sa mga ulat, isang makapangyarihang drug trafficker din ng kanyang ama na pinatay noong binatilyo pa lang si Little J. Kaya hindi na nakakagulat na sinundan niya ang buhay na kanyang kinagisnan, buhay na puno ng karahasan at krimen. Kaya nga ngayon, sa murang edad na 20, ay leader na siya ng isang sindikato at sinasabing siyang utak sa malagim na sinapit ni Morena, Lara at Brenda. Pero hindi kasama si Little J sa nadatnan ng mga pulis sa crime scene dahil matapos sa mga pagpaslang ay agad umano itong tumakas pabalik sa Peru. Hindi man agad na nadakip ang itinuturong mastermind ay marami namang nahuli na konektado sa krimen. Bukod sa 2 taong naabutan sa crime scene, naaresto din ang sinasabing driver na sumundo sa mga biktima, pati na rin ang babaeng pamangkin nito na kasama niya sa pagsundo. Nahuli rin ang may-ari ng bahay na pinangyarihan ng krimen at ilan pang hinihinalang kasabwat. Natagpuan din ang sasakyang ginamit sa krimen na sunog na ilang metro lang ang layo sa crime scene. Napag-alaman na nakaw pala ang nasabing sasakyan at kinabitan ito ng pekeng license plate. Bago matapos ang buwan ng Setyembre ay may 7 akusado na ang naaresto, kabilang na dyan ang 2 babae. Subalit hindi pa rin kontento ang pamilya ng mga biktima, maging ang mga mamamayan dahil hindi pa rin nadadakip ang mastermind na si Little J. Sa kabutihang palad at dahil na rin sa mahusay na ugnayan at pag-iimbestiga ng Argentinian at Peruvian police, sa wakas ay nadakip si Little J noong September 30 sa lungsod ng Pucusana sa Peru. Ang lalaki ay natunton na nagtatago sa isang van na nagde-deliver ng isda. Kasunod niyang naaresto sa Peru ang kanyang kanang kamay na si Matias Osorio, 28 years old. Gaya ng paraan na ginamit nila para mahanap ang mga biktima, ang pag-trace din sa telepono ng mga akusado ang naging susi sa matagumpay na operasyon. Si Osorio ay agad na ibinalik sa Argentina dahil ito ay isang Argentinian. Samantala, si Little J ay nananatili sa kustodiya ng Peruvian police habang hinihintay ang extradition request mula sa Argentina. Mariing itinanggi ng lalaki na sangkot siya sa krimen, pati na rin na siya ay parte at leader ng isang sindikato. Sa kasalukuyan, mayroon ng 9 na taong nakatakdang kasuhan para sa kanilang papel sa krimen, kabilang na dyan sina Little J at Osorio.
Sa pagkakadakip sa mga taong sangkot, lalo na sa itinuturong mastermind, kahit paano ay nakakaramdam ng pag-asa ang mga mahal sa buhay ng mga biktima na makakamit nila ang hustisya at malalaman kung ano ba talagang nangyari kina Brenda, Lara at Morena. Pero sa kabila ng mabilis sa pagkilos ng mga alagad ng batas, nababahala pa rin ang maraming Argentinians dahil sa mga hakbang ng kanilang presidente na si Javier Milei pagdating sa mga isyong may kinalaman sa gender-based violence. Kahit na pataas ng pataas ang bilang ng itinuturing na femicide sa bansa, nagdesisyon si Milei na buwagin noong 1 taon ang ahensya ng gobyerno na tumututok sa gender equality issues, kabilang na ang gender-based violence. Noong November 2024, marami ang nabahala ng tanging Argentina lang ang bumoto laban sa resolusyon ng United Nations na wakasan na ang lahat ng uri ng online violence laban sa mga kababaihan. At nitong Enero lang, inanunsyo niya ang kanyang panukalang tanggalin na ang konsepto ng femicide sa kanilang penal code dahil isinusulong daw nito ang ideya na mas mahalaga ang buhay ng mga kababaihan kaysa sa buhay ng mga lalaki. Subalit marami ang tumututol sa balak na ito ng Pangulo. Ayon sa isang femicide monitoring group sa Argentina, isang babae ang namamatay sa kamay ng isang lalaki bawat 36 na oras. At ang malagim na sinapit nga ni Lorena, Brenda at Morena ay nagpapatindi ng sentimiento ng mga mamamayan na sa isang simple at maikling pangungusap ay naihayag ng ama ng isa sa mga biktima. Higit sa mga nagdaang panahon, kailangan ng kanilang mga kababaihan ng proteksyon ngayon. Anong masasabi nyo sa kasong ito? Sa tingin nyo, dapat din bang kilalanin bilang krimen sa ating bansa ang femicide? I would love to hear your thoughts in the comment section. Don't forget to like and share this video and subscribe to my channel for more content like this. Bawat engagement nyo sa aking mga videos ay malaking tulong sa aking munting channel. Salamat po sa inyong panonood at ingat tayong lahat. Bye!